Hi class and welcome back to our classroom. Ako po si Madam Salinel at isa po akong teacher na naka-base dito sa Philippines. Sa video natin ngayon, meron akong share sa inyo na ginawa natin sa Photopea para greetings na rin natin for the Christmas. Okay, so dito tayo sa Photopea. Yan, naglagay tayo ng pangalan ng ating composite dito. Naglagay rin tayo ng width and height in inches. Kasi nga, mas madali kong na-imagine yung size ng output natin kapag I have it in inches, and then yung DPI niya, inayos din natin with our background as white. Okay? So, click natin yung create. And then, nandito tayo sa canvas natin. Control plus Alt plus roll up and down lang po yung sa mouse natin para sa ating maximize and minimize view ng canvas natin. Okay, so here, naglagay tayo ng unang picture natin. Yung mga images na gagamitin natin dito ay galing sa pixabay.com. Lalagay ko yung link sa description para mabisita nyo rin. So, kumuha tayo ng AI-generated image. Galing yan sa Pixabay ng isang loob ng spaceship. Okay, so yan po yung magsisilbing background natin or area natin kung saan ilalagay natin yung mga subjects natin. At ito nga yung subjects na gagamitin natin, mga chibi bots. Ayan, mga cute robots. I got it from Pixabay. So, makikita nyo yan siya. Ayan, so meron tayong image na ginamit dito. Tanggalin lang natin yung background. Ayan. So, very simple editing lang yung ginamit natin dito. Very beginner. Para sa mga natatakot mag-edit or mag-umpisa mag-edit ng pictures. May mga basic ways naman po. Huwag muna tayong very technical kung hindi pa kailangan. So, ito, sinusubukan natin. Medyo ayusin muna natin. Simpleng steps lang muna sa pagtatanggal ng background. Though may mga applications to remove background. Pero sa Photopea, kayang-kaya yan gawin. So, nilitan lang natin yung image natin dito. And then, itong background natin, binabago muna natin yung hue and saturation. Medyo lalamlaman lang natin ng konti para medyo umangat yung ating mga subjects later. So, maglalagay tayo ng medyo Christmassy vibe dito. So, tingnan natin yung development ng ating image dito. So, hinahanapan muna natin sila ng proper location para maging maayos naman yung positionings ng ating mga subjects. Ayan. By the way, meron tayong 10 chibi bots na gagamitin dito. So, in-experiment ko pa kung ano yung mga possible na gawin. Yan. So, explore lang. So, kung nagpa-practice tayo, okay lang naman na subukan natin or explore natin yung content ng layer, no? Lalong-lalo na yung blending options na marami tayong pwedeng magawa dyan. Okay? So, bago natin matanggal yung background nito, gamit yung eraser tool, make sure na naka-rasterize mo na yung image sa layer panel bago natin i-click yung remove background. And there you go. Meron tayong second chibi bots. So, this time parang gusto kong lagyan na ng image na kung saan nakatingin itong pangalawang chibi bots natin. So, tingnan natin kung magiging maganda ang Christmas tree na napili natin na medyo malaki. Ayan. So, rasterize natin ulit and then resize natin. There you go. So, pilian natin ng tamang size yung ating Christmas tree. Lagay natin sa likod ng chibi bots. There you go. Puro natin konti. Ayan. So, hanggat hindi pa natatapos yung editing natin, lahat yan ay temporary pa lang. So, pwede pang magalaw, pwede pang malipat ng pwesto. Ayan. Pwede pang mabago ang kulay. So, tingnan natin mabuti kung ano ang mga mabubuo natin gamit ang mga pictures or image galing sa Pixabay.
these are free images galing Pixabay, no? So, pwede naman kayong bumili ng mga images doon. Pero for beginners, ito, pwede nyong gamitin. Royalty free, hindi tayo magkakaproblema sa royalty ng images. Kailangan lang natin syempre i-acknowledge yung mga may-ari ng pictures na yon, kasi pag nag-download tayo ng image galing sa pixabay.com, nakalagay naman yun or naka-notify naman yun kapag mag-download na tayo. Ayan. So, balik tayo dito sa ine-edit natin. So, nilagay na natin yung Christmas tree. Meron na tayong napiling third GB bots. Actually, prior, nilagyan ko na ng numbers itong mga GB bots natin para alam natin kung ilan talaga yung mailalagay natin dito. So, meron na tayong third image dito or subject. So, ayan. Tingnan natin kung ano-ano ang pwede natin yung possessions dito. Dito siya. Okay. And, okay. So, doon muna siya sa may bintana. Kuha tayo ng other image. Rasterize. And then, delete background. Make sure lahat ng kailangan i-delete na white background ng image na dinagdag natin. Ayan. Try natin as much as possible. Malilinis natin siya, no? Ayan. So, simple editing lang muna. Hindi pa technical. Dito sa classroom natin, dahil mga estudyante yung ating mga usual na nanonood ng video tutorial natin, as much as possible, very basic yung tinuturo natin or for beginner. Ayan. So, yung mga technicals, maraming videos na nag-offer niyan. So, dito tayo sa simplihan lang natin yung mga videos natin. Okay. So, ito. Adjust natin ng konti. Siya kunyari yung baby ng grupo ng mga robots dito or ng chibi bots dito. Ayan, adjust natin ng konti. Ayan, ilagay natin sa pinakalikod yung ating Christmas tree. Ayan, adjust natin. Sige lang. Okay, Control Alt, roll up para ma-maximize, roll down to minimize the image, space bar para magalaw natin yung canvas natin, no? And ma-move natin yung buong canvas nang hindi nagagalaw yung ating mga subjects. We are now into adding another more. Ayan. So again, lagay lang tayo ng lagay. Check natin mabuti. Ayan. Control Alt T para sa transform. Ma-resize natin yung image. There you go. Ayan. So, yung subject na to parang malungkot yung bata tapos may nagko-console sa kanya while the other seems surprised, while the others have different emotions or reactions on their faces. So, tingnan natin kung anong mabubuo natin. Ayan. Actually, ito, lagay lang ako ng lagay. Tingnan lang natin. Depende siguro sa titingin ng picture natin, ng image natin. Ayan. So, meron tayong additional. Ayan. This one, I think nilagay natin to sa farthest back. Ayan. So, medyo maliit lang siya ng konti, pero kita pa rin siya doon sa mismong scene. There. Just try to think of a little placement here para medyo may scenario ng konti, hindi masyadong blanco yung likod. Ayan. Pero hindi naman siya yung mukhang siningit lang, no? Ayan. Placement natin. Ayusin. There you go. Ayan. Nilagay pa natin siya sa pinakalikod ng Christmas tree. Ayan. Para mukha namang may depth yung image natin, no? Okay, so there you go. Adjust pa ng konti and okay, good. Up to the next image. Yun. Ito naman, medyo nakatingala yung ating chibi bots. Ayan.
nangat natin. Rasterize, then remove background. Ayan, so may mga nakaharap sa Christmas tree, may nakatalikod sa Christmas tree. We'll see. There you go. Ang isa sa binantayan natin dito is the height of the chibi bot. So, dapat hindi sila, as much as possible, hindi nagkakalayo sa bawat isa yung chibi bots para medyo makita naman natin na hindi mukhang magulo, no? Organized pa rin yung ating image dito. Except may mga nilitan tayo ng very, very slight lang para magmukhang sila yung bata sa grupo. Ayan. So, nakikita natin dito. Ayan. So, nakatingin din siya sa Christmas tree. Sa likod siya ng orange na robot. Let's have another one. I believe this is the third from the last. So, ito mukhang medyo masungit. Hindi naman siguro. Ayan. So, linisan lang natin ng konti. There you go. So, adjust na natin ng konti. And hanapan natin ang paglalagyan. So, medyo nilitan ko ito ng konti para kahit siya nung nakaupong chibi bots. So, para kunwari, sila yung bata sa grupo. And there you go. Nurong natin yung dalawa kanina. And then, yung orange na robot. Ayan. Let's just move a little bit. Tingnan natin dito. May mga ina-arrange pa tayo dito ng konti pa, no? So, makita natin yung editing natin ito, very, very beginner lang talaga. Walang technical. So, yung mga naghahanap ng mga technical editing, may mga videos po na nag-offer nun. Pero dito po sa Our Classroom, sinisimplihan lang po natin, no? So, hindi naman sinasabi na mali ito, pero kung nag-uumpisa pa lang, inaaral muna natin. Pwedeng ito muna yung gamitin, and then we explore some more technically para mas marami pa tayong pwedeng mabuo using the different techniques dito sa Photopea or kahit sa Photoshop. Ayan. Okay, so ayan, konting adjustment lang. Okay. So, may mga characters na tayo sa floor, sa may window pane. And then, let's see kung meron pa tayong pwedeng idagdag. Ito, medyo, hindi naman siguro galit, pero mukhang galit yung mata. Rasterize natin ulit. And then, remove background. There you go. Dito siya sa second window pane. Adjust lang natin yung height. Kung medyo nahihirapan tayo, pwede natin i-zoom out yung ating canvas dito. Ayan. There you go. Ayan. So, medyo dito pa natin ng konti. And ang trick dito, kung saan natin ilalapat yung paa ng ating image. Ayan, tinanggal natin yung anino kasi makikita natin sa window pane mismo may parang nagpa-play ng shadow. Pwedeng yun na lang yung maging cast niya, ng shadow niya. Ayan. So, konting adjustment pa. Oops, lumagpas yung paa. Baka mahulog. And there you go. Okay. Ayan. Mapapansin nyo rin may sari-sariling shadow yung ating mga characters. Hindi na natin yan binago, though pwedeng baguhin. Pero ayoko mismong galawin yung mismong chibi bots, no? So, kaya hinayaan natin yung shadow ng mismong chibi bots. Hindi natin binago yung kulay ng shadow niya. Ayan. So, meron tayo dito. Another one.
Let's see kung saan natin ito ilalagay. I believe this is the last chibi bots. Kung tama, second to the last pala. Sorry na. Okay. There you go. I believe this is the last. Yes. Wala na siguro na naiwan. Pang 10 na tayo. 10 lang naman sila. Ayan, this is the last. Ayan, yung hindi pa sigurado, no? Okay. So, yeah, move a little some more. Yung ating nasa background. There. There you go. Yan, mukhang nag-uusap-usap sila sa nakikita nilang Christmas tree. Nagulat sila na may Christmas tree sa kanilang spaceship. So, sino kaya ang may sala? Save muna natin para sigurado tayo. Ayan. Then, lagyan natin ng ayan. Shine dyan kasi nakatingin sila sa Christmas tree at pansin naman natin yung Christmas tree medyo maliwanag, no? Para medyo tumatama naman yung ilaw sa kanila. So, lagyan natin ng shine dito sa kanila or tama ng liwanag sa bawat chibi bot. So, very, very slight lang. So, gumamit tayo ng brush tool. Gumamit tayo ng stroke ng brush tool. And then, namili tayo ng very light color na hindi nalalayo sa loob ng spaceship at saka sa ilaw ng Christmas tree. Ayan. So, medyo natagalan ako dito, no? Tingnan ko mabuti kung ano yung pwedeng magamit. So, pwede namang ma-adjust yung brush. Ayan. Pati yung opacity ng ating kulay para sa brush. Pati yung mode niya, pwedeng baguhin. Ayan. Try to explore. Kasi dyan tayo matututo. Marami tayong makikita na pwedeng tayo lang nakadiscover. Hindi natin natutunan sa iba. So, we tried and with that, pwede tayo makagawa ng sarili nating tatak or strategy in editing our image using Photopea. Yan. So, try natin. May mga hindi pa nagagawang maayos. Subok lang ng subok, no? Wala namang masama. Pwede naman i-apply ang Control Z sa pag-edit ng image natin. Ayan, mag-undo. Medyo hindi tayo absolute dun sa decision natin na maglagay ng particular color. Pwede pang baguhin. Sa isa lang, one robot at a time. Ayan. Meron tayong napiling thickness ng ating brush. Ayan. At yung mga magsasabi na hindi tumatama yung ilaw, ginawa ko lang talaga siya randomly just to put some light there para sa pag-edit. Ayan. Explore lang talaga, no? Ang pinapakita natin sa video na to ay we are just trying to explore because in exploring you might stumble a good technique. Ayan. So, pwede natin gamitin yan. Here you go. Just make sure lang na hindi masyadong nakain nung brush yung mismong subject. No? Hindi lang tayo magkaka-problem. Pag obvious na na-coveran siya or mali yung pagkakagawa natin. So, totone natin yung light natin. Tingnan natin mabuti kung saan natin pwedeng ilagay or ano-ano yung mga part ng ating composition na tatamaan talaga ng ilaw. Kaya kailangan mayroon siyang ilaw doon. Okay? So, tingnan natin. Ayan. Meron tayo isa dito. Pero medyo malayo na siya. Pero elevated kasi siya. So, tatamaan talaga siya ng ilaw. And there you go. Just very, very light.
try to do some paint yan. Medyo, pag masyado nang maliwanag, pwede naman i-undo para maayos natin ng konti. There you go. Pati yung Christmas tree, nilagyan natin ng ilaw. By the way, sa SS Project, yung business natin, SS Projects, we sell the stickers of Chibi Bots. So, pwede niyong bisitahin yung ating Facebook page. Meron din tayong Shopee. So, pwede niyong isilipin doon yung ating mga stickers available. Ayan. So, this time, lalagay naman natin itong Santa bag filled with gifts. So, ayan. So, siguro nagtataka sila, ba't may Christmas tree? Tapos, may Santa bag pa, no? So, explore nila ito. Ito yung pinakakwento natin, no? May something or spirit of Christmas inside the spaceship na hindi sila sanay na meron. So, this time nilagyan natin ng konting Pasko sa loob ng spaceship. Ayan. Tingnan natin. Oops. There you go. Let's move a little para medyo may space dito sa ating Santa bag. Okay. And then siyempre, lagyan natin ng konting glue kasi tinatamaan nga siya ng ilaw. Masyadong maliwanag. Bawasan natin ng konti. Ayan, sorry naman. There you go. Okay, so I thought of magdagdag pa tayo ng picture or ng image sa ating composition. So, bisita tayo sa Pixabay. Hanap tayo ng mga small items na pwede natin idagdag sa ating composition. Okay, so may nakita na tayong image. Ito, dalawa. Itong may bell. Ayan, tinownload natin. Ayan, makita natin kung sino yung gumawa ng image. And then another one here. Tayo sa ating photopy. Tingnan muna natin kung meron pa bang idadagdag. Pero I believe yung dalawa lang na yun. So, ito na. Okay, so ilagay natin yung ating mga napiling additional image. So, let's start with the bells rather. Ayan, hanapan natin ang paglalagyan. So, ito siya. There you go. Ayan. So, first I thought ilalagay ko siya sa taas ng Christmas tree. But eventually, parang hindi maganda. So, nilipat ko siya ng placement. So, dito siguro sa may bintana. Ayan. And then, dinuplicate na lang natin. Control J ang duplication ng ating image. Adjust natin kasi palayo yung image natin. So, dapat paliit yung image natin. So, meron tayong sinusundan na perspective dito sa image natin. Palayo yung part ng image natin. Ibig sabihin, paliit. Dapat yung mga pictures na makikita or nilalagay natin doon. So, meron tayong tinatawag na perspection or perspective na guide. Ang tawag dyan. Okay. Ayan, perspective drawing. Itong nakikita natin dito ay isang example ng perspective drawing kung saan yung malayong part ng drawing ay mas maliit para yung mga nasa harapan mas mukhang malapit or nagkakaroon ng illusion na mas malapit sila sa picture. Ayan. Kaya yung isang image dun sa pinakalikod, nililitan natin ng konti kasi pinapakita natin na malayo siya sa harapan, kaya medyo maliit siya. Okay?
So, again, lagyan natin ng highlight ng konti. Ayan. So, talagang tinatamaan sila ng liwanag. Shower na shower sila ng liwanag. And then, siguro ito, isa sa mga huling part na nilagay natin. Itong dahon. Saan natin siya ilalagay? There we go. Kita pa natin ng konti. Okay, dyan natin siya ilalagay. Pero ikot natin. Okay, so ang lahi pa ng inikutan. Mali kasi ako na napindot na corner. But, pwede mo natin yan. Okay, so ayan. So, merong leaf yung ating Santa bag and lalagyan natin siya ng highlight as well. Okay, there we go. Ayan. So, ito yung ating composition. Pero hindi pa yan tapos. So, sabi natin, gagamitin natin yan as greeting for Christmas. So, maglalagay tayo ng text dito. So, tingnan natin kung ano ang design natin. Simpleng text lang yung gagamitin natin dito. Ayan. Okay, let's type. Make sure naka-highlight yung text para pag nag-resize tayo. Ayan. So, palitan natin ng type pa. And then, placement. Ayan, saan siya nakalagay. So, palitan natin ng color. I believe maganda rito yung apricot crush or apricot. Kasi sabi yun daw ang color of 2024. Ayan. So, ito yun. Okay. I-bold face natin yung text natin para medyo makapal. And then, blending options. Lagyan natin ng stroke. Siyempre, hindi natin ilalayo yung color ng stroke niya. So, ayan. Then tayo sa family of apricot. And then, kapalan natin yung size ng stroke. And then, lagyan din ng outer glow. And then, again, the same family of the apricot. Okay. And then, let's adjust some more. Let's make it normal. And then, adjust some more. And then, okay. So, yan. Placement. So, ito na yung ating ginawang composition. Sana po may nakuha kayong simpleng technique sa pag-edit, gawa ng composition gamit ang Photopea. Again, mga stickers natin ay available sa SS Project. Itong particular image na to ay gagawa din tayo ng card. Ilalagay natin sa Shopee. Kung interesado po kayo, bisitahin niyo lang po ang ating Shopee. And again, thank you very much for watching. Sana po may natutunan kayo at nagustuhan ninyo ang video natin ngayon. Pwede rin po ninyong i-share ang video na ito para mas marami pa tayong maturuan at marami pong matuto sa susunod nating klase. Thank you very much for watching. God bless and Merry Christmas.